Nako, breaking news! Muling nagwala itong si Erice sa plenaryo, no? Talagang ito ay talagang pinapaliwanag niya kung ano ang magiging batas dapat netong political dynasty na to. Dahil alam naman natin, ang political dynasty ngayon, ito yung mga paraan na kung saan ginagamit ngayon. O ito yung pinaka-entrance ng mga politiko na kung saan papagsamantala sa kaban ng bayan, di ba? Magkakasabot sila, isang pamilya, magbabarangay, no? Lahat nakaupo sa konselor, asawa, mayor, ang pamangkin ay councilor, ang barangay chairman anak niya, alam mo yung lahat na lang gano'n, no? Ito yung gustong buwagin talaga dati pa lang na talagang napapanahon na siguro para mawala tong political dahil sa ito. Pakinggan natin ngayon si Congressman Erice kung paano tong pinalubog o lumubog sa kinatatayuan itong si Adjong, no? Pakinggan nyo po. Nila ipigilan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa ilang pamilya. Dahil ito ang isa sa mga ugat ng korupsyon, patronage politics, kahinaan ng political parties at kawalan ng tunay na kompetisyon sa politika. Ito po yung arguments ng mga framers ng Constitution. Tama po yan, Mr. Speaker. Ang layunin ng provision ito ay Kasi lugi na yan eh. Alam nyo bakit? Halimbawa, ang pangalan ng mayor nyo sa lugar nyo, halimbawa is De La Cruz. Halimbawa lang to, example lang, De La Cruz. Eh yung De La Cruz malakas. Di ba? Minsan, mas malakas sa kanya, mas matalino yung kalaban niyang si Juan. Hindi na bibigyan mapapanalo kasi De La Cruz eh. Dala niya yung pangalan ng kanyang tatay na malakas talaga noon. Eh ito palang susunod, hindi na to nangungurakot na. Alam mo yun, dapat na pagbigyan mo, hindi lahat yung nakaupo, pamangkin, asawa mo, buong angkan mo, nakaupo sa politiko. Hindi mo na pinagbigyan, tapos malalaman mo yung baryo, yung lungsod mo konti ng proyekto, kakanap aninipis ng mga kalsada, laging sira. Alam mo yun, kailangan na talagang palitan yung buong pamilya mo. Lalapit yung taong bayan sa City Hall anang nangingibabaw sa kapangyarihan, buong pamilya mo, dahil ang pamilya mo, mayor, isa councilor, isa congressman. Di ba ganyan? O sige, sino sa inyo ngayon sa lungsod na walang ganyan? Di ba? Si chairman, anak ni mayor, pamangkin ni ganito, pinsan ni ganito. Di ba? Kulang na lang lahat ng pamilya nila, doon lahat sa posisyon eh. buksan ang politika sa mas maraming Pilipino, hindi upang institutionalize ang kapangyarihan ng mga political clan. Tama po? Maraming tama po yan. Ngayon po, ginong sponsor, ayon sa bersyon ng inyong committee, pinapayagan pa rin ang mga magkakamag-anak hanggang ikalawang antas ng consanguinity o affinity na sabay-sabay humawak ng posisyon sa gobyerno basta't magkakaibang antas o posisyon. Tama po ba yun? Tama po yan, Mr. Speaker. Halimbawa, isang miyembro ng pamilya ay pwedeng tumakbo, manalo sa posisyon ng national, for example, senador. Halimbawa, si Senador De La Cruz. O yan, tama yan. Tama po ba yun? Tama po, Mr. Speaker. At Maaari yung din po siyang ang kanyang anak ay pwedeng tumakbo at manalo bilang gobernador, makaupo bilang gobernador. Pwede po yun? Pwede rin pong tumakbo at matalo. Hindi, pero pwedeng maupo. Pwede pong manalo at matalo. Oo nga po, pwede nga pong At sabihin mo na kung pwede mo upo. pag nanalo, mauupo. Tama? Tama So po. sabay Pero sila. Tama po. Isang senador, isang governor. Tama? Tama Sabay po yun. sila. Oh, may ganyan sa Senado, di ba? Anak niya, asawa niya, congressman, sa party list. Anak niya, yun, laklak ng alak. Lakas lagok, no? Yung mataba. Kailan niyo na kung sino yun. Kung pwede pong maging sabay, kung pwedeng hindi magsabay, kung pwedeng matalo. Yung isa Hindi sa nga po, kanila. kung mananalo, sabay sila, pwede. Kung yung frame of mind niyo po, ang gusto niyo Hindi po, yun ang frame. Ang tinatanong ko lang po, simple lang. Kung sabay silang manalo, sabay sila makakaupo. Tama? Hypothetically, posible mangyari po. Yes. Mr. Speaker. At nangyayari po yan. Tama naman po, Mr. Speaker. Marami pong, may senador po, mayor ang asawa. Tama po? Tama po. Ayun, tama. At yung kanyang isang anak, pwedeng maging congressman sa District 1 ng kanilang probinsya. Tapos yung pamangkin, councilor. Tapos yung chairman, pinsan. Tama rin po yun. So tatlo na sila. Yung isa pong, yung asawa ng kanyang anak ay pwedeng tumakbo rin sa District 2 at manalo, makakaupo rin po. Posible rin po, Mr. Speaker. Apat na. Pero let me, kung marapatin Hindi po. Ang tinatanong ko po, hypothetical to. Pwedeng apat. Okay. Pwede talaga, alam mo, sir, nangyayari talaga yan. Kayo, di ba? Ako, lahat ng lugar na pinuntahan ko, yan talaga eh. Pag kailan si ganitong mayor, tsak niya sa susunod na eleksyon, asawa niya, tatakbo, o kaya pamangkin niya. Tapos, i-endorse niya pa yan. Ito po, asawa niya, kahit walang kalam, alam yung anak niya, patakbo niya parang di mapalitan yung pwesto. Ayun na mahirap. Walang kalam, alam yung anak niya, basta apelido lang niya, malakas, na nanalo. Kaya anong nangyayari sa lungsod, nangangapa. Hindi totoo yan, ganyan, Nauuwi sa korupsyon. Di ba? Hindi sa pagmamalasakit. Di ba?
Pwedeng apat. Wag lang maagaw sa pwesto ng isang bagong tatakbo. Kung may political dynasty, mawala na yan. Napapanahon hindi ako pabor sa political dynasty. Pero napapanahon kasi, panahon na. Dahil ang dami nakaupo ngayon na puro kamag-anak. Ngayon po, yung kanyang apo, tumakbo rin at nanalo bilang mayor nung capital town. Pwede pa rin po ba yun? Makakaupo pa rin? Napaka-active naman po ata yung pamilya. Marami yan. Hindi, totoo, Sir Adjo. Totoo yan. Kahit, siguro hindi ka lumilibot sa Pilipinas, no? Kasi congressman ka lang siguro, no? Siguro kung natural tao ka, titignan mo yung lugar mo, pagmasdan mo, magaling ka mag-research, magkakamag-anak eh. Ang mga nakaupo sa isang lugar eh. Ayoko mag-sample ng isang lunsod, pero alam nyo kung ano yung mga lunsod na yun. Sige, kayo dyan, mga nanonood. Nangyayari yan. Yung barangay chairman, mababalitaan mo, pamangkin, o kaya appoint ni Mayor, yung pala kamag-anak din. Marami yan dito sa Kongreso. Hindi lang. Tapos yung mga nasa City Hall, puro kamag-anak ng Mayor, pinsan ni Mayor, kapatid ng pinsan. Di ba? Yan nangyayari yan sa City Hall. Ano ba sa City Hall? Ang magiging hepe, yung nanalo sa eleksyon dahil nanalo siya. Naging hepe yan kasi pinanalo yan eh. Pinanalo si Mayor niyan eh. Tumulong kay Mayor yan. Yung may pinag-aralan, yung degree, itchapwera yun, taga-encode lang yun. Ako nangyari sa akin, ako tapos ako ng pag-aaral, unang pasok ko sa City Hall, taga-encode ako eh. Mas mataas sa akin yung nanalo, yung sa isang babae doon, wala nang pinag-aralan, pero dahil sa politika, naposisyon siya. Isipin mo yan. Hindi po yan hypothetical. Nangyayari yan sa kasalukuyan. Tama. 5, pwede sila. Pwede. Pwede rin po matalo. Pwedeng manalo. Makakaupo pa rin. Ayon Huwag mong isipin matatalo kasi minsan nananalo lagi kasi niya may pangalan. sa proposal ng batas Dala ng kanyang tatay. na yan. Pwede po naging vice mayor ng kanyang apo, yung kanyang pinsan. Kung tatakbo po yung kapatid niya na sobrang active sa isang munisipyo, dahil mas active naman po yung kapatid na isang munisipyo, bawal na po yun. Kasi hindi po pwedeng. Hindi po, sinasabi ko po, yung pinsan niya, tumakbong vice mayor niya, pwede? Pwede naman po yun. Dahil second degree lang. At yung pinsan niya sa isang kapatid ng kanyang tatay, tumakbong konsyal, pwede pa rin po manalo. At makaupo, tama po. Tama po. So 7 na sila. Buong pamilya na kamo. Ilang 7. Yung may pamangkin pa yung anak ng konsilor. At yung asawa, Minsan niya hanggang SK eh. Chairman eh. Hanggang SK chairman eh. Pamangkin ng mayor eh. Totoo yan. nung kanyang Wala na, hindi na pagbibigyan yung ibang tao magagaling talaga. Na dedicated talaga sa pagiging politiko. Hindi na pagbibigyan. yung asawa ng kanyang ang kapatid ng kanyang asawa ay tumakbo naman bilang barangay captain. Pwede pa rin. Tama po. Tama po. Pero pwede po ako mag-explain kasi puros lang kung tama o mali. Hindi na Hindi, kailangan. kung mamarapatin mo. I am asking this question. This is Let me just a allow me- premise. This is just a premise at meron po tayong Okay, but let itatanong me pagkatapos. explain, Mr. Speaker. If my good Hindi po. friend, isa sa pinaka nirerespeto ko. Just a short, Ramadan po namin, pagbigyan mo na po ako mag-explain. Kung mamarapatin po. All Sige of po. these things are possible, Mr. Speaker. These are hypothetical. This can happen. This can be certain. Or it could be uncertain. But what is certain, Mr. Speaker, is we allow the people to vote. And that is the primordial consideration of this proposal. Bakit pa po tayo nagpapasa ng batas kung pabayaan na lang natin yung mga tao? Bakit pa po kayo nagpanukala ng ganitong batas kung ang inyo palang Budol. Masabing mayroong batas. Di ba sabi ni Erice, budol. Si BBM budol. ang inyo palang prinsipyo ay pabayaan na lang kung sino yung iboto ng tao siyang manalo kahit magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan, mag-asawa, mag-ama. Bakit pa kayo nag-sponsor ng Dahil ito? apat na pong taon. Kahit Tama hindi ba? tayo naniniwala? Naniniwala po ako dahil ang Constitution po ang nagsasabi, Mr. Speaker. It's not even your decision, Mr. Speaker. It's not even the decision of Congressman Erice. It's not the decision of this representation. It is what the Constitution dictates. Okay. And that is what we're trying to provide, Mr. Speaker, Your Honor. Tama po. Naniniwala po sa sinabi nyo. Pero sabi ko nga po, may certain parameters, yung mga framers ng Constitution. Dapat it will prevent the monopoly of power. Ngayon po, kung ikaw, gobernador, yung iyong pamangkin, vice governor, yung iyong pinsan, bukal, yung iyong anak, mayor, yung isa mong pamangkin,
vice mayor. Totoo yan, nangyayari yan. Ang dami kong alam. Diyos ko, wala nga ako lugar na walang alam na ganyan eh. Lahat magkakapatid, ganyan, magpipinsan, nakaupo sa gobyerno eh. Hindi na makaporma yung mga kalaban niya eh. Yung kalaban niya, mas gusto, yung maganda para sa bayan. Yung mga nakaupo magkakamag-anak, hindi makabayan na. Ang gusto nila, yung posisyon nila, alagaan na lang, negosyo na lang. Di ba? Ang pangit yung tignan niyo yun. Kaya nga napapanahon na yung political dynasty na yan eh. Tanggalin na yan eh. Di ba? Hindi totoo lang. Dati, pag nanalo ka mayor, mga ibang panahon, mahal na mahal niya yung taong bayan eh. Ngayon, hindi. Ang mahal nila, posisyon na eh. Na kakaupo lang, iisipin kung sino susunod na uupo sa kanyang pamilya eh. Hindi iisipin yung taong bayan eh. Di ba? Nakapokus sa pamilya nila kung paano mabubusog yung pamilya niya sa kakaupo sa gobyerno eh. Tama, mali. Yung isa mong pamangkin ay kapitan ng barangay. Tapos sa kabila naman, ang congressman, kapatid mo. Sa kabilang distrito naman, ay yung iyong anak. Wala po bang monopoly of power doon? Mr. Hindi Speaker, ba, yung tanong ko, may monopoly ba of power doon o wala? no, because, Mr. Speaker, I'll give you the straight answer. Monopoly resides when the power to appoint resides and exercised by one person. That is monopoly. But we allow the people to vote. The primary reason is, again, the sovereignty of the people and the primacy of the right to vote under Section 1, Article 2. Kung may monopoly po, Mr. Speaker, ay kung i-appoint ito at ang magde-decide lang po ay isang tao na paupuin ang ang kapatid or anak or asawa sa isang posisyon, that is an abuse of power. That to me is a blatant abuse of power and a monopoly, the most dangerous form of monopoly. But this time we present individuals to the voters and the voters vote. That's what the Constitution So says. hindi And po that's what I'm kailangan, trying to- yung that is sinasabi what niyo po, I'm hindi trying na to kailangan provide. ng batas na ito. So in terms of what now, Mr. Speaker, based on the status quo, just for the sake of argument, Mr. Speaker, that could be what could be described as something that is predominantly controlled by one family. But since we don't have the anti-political dynasty as of yet, there's no point for us to really say that this is dominated by one family. Maybe many offices, Mr. Speaker, are being handled and occupied by the same family. Predominantly, very active ang family nila. But domination in monopoly is also a gesture of one exercising that power to make sure that sensitive positions are occupied by blood relations that would give him or her undue advantage over these resources. Oh. Yun lang, I'm just... Ngayon po, ang ibig sabihin- pag mayroon po tayong anti-political dynasty, talagang meron na po tayong definition kung ano po yung abuse of Subalit yung sinasabi niyong abuse of power in appointments, ay sinasabi niyo, May nepotism na po tayo, Mr. Speaker. so ano magagawa ng batas na yan? Hindi ganun din, pareho lang. Ang Whether there is a law or not, ganun pa rin. It's the same thing. Mr. Speaker, If your definition of monopoly of power is just on the appointments, hindi pareho lang. May batas o wala. no, that is exactly what I'm trying to do because monopoly really resides if one person exercises that authority to appoint a certain relative just so that they can have actual access to resources. That is monopoly, Mr. Speaker. That is very much against the law of nepotism, di ba, Mr. Speaker? But that is precisely one because that's precisely the issue. In-exercise undue advantage ng isang tao. Kaya walang nepotism eh. Ito kasi eleksyon. Hindi ito isang tao. And by the way, Mr. Speaker, it's not the family that decides who run. It's the candidate actually that provides CONA. Because remember, Mr. Speaker, Your Honor, the COMELEC requires one candidate to provide the certificate of acceptance and nomination. If you don't have that, probably the tendency you will be described as a nuisance candidate. There are many Mr. Speaker, my point here, Mr. Speaker, is that the reason why we allow all of this because number one, the subdivision under our political system, 7160, is the autonomy of each political unit. It has a separate constituency. It has to exercise its mandate. It has an internal mechanism and regulation to run their affairs, not necessarily connected with the one or neighboring LGU. That's how the structure of our political units under the 1971 60, Mr. Speaker, of the Local Government Code. We also attach that in order that we can balance it out with the right to vote and the right to be voted upon. And I've mentioned earlier, Mr. Speaker, there are several bases, not only in the Constitution, Section 5 on the suffrage, Section 1, Article 1, but there are other
treatises internationally, which we are the party or signatory of this covenants, the civil and political rights, etc., stating, Mr. Speaker, that there shall be no law abridging the right to vote and to be voted upon, Mr. Speaker, Your Honors. The anti-political dynasty, as may be defined law, is a regulation and is not an absolute prohibition. It is an exemption. So we are doing this, Mr. Speaker, in order to decongest the control of one family over one locality, Mr. Speaker, Your Honor, so that we can promote and uphold check and balances, which is the essential feature of a working Republican democratic country such as ours, Mr. Speaker, Your Honor. I don't think, Mr. It encourages the political families to engage more of their family members to run for public office. Anyway, Mr. Speaker, ang isa po sa mga pundasyon ng demokrasya ay check and balance. Naniniwala po ba kayo niyan? Tama po yan, Mr. Speaker. Kung ang presidente po, ang kanyang pinsang buo ay speaker, Sapul ka rito, Martin, pati Sandro. at ang kanyang anak ay majority leader, Mm. kakaroon po ba ng check and balance? Unang-una po, yes Pahiya ka po, dito ngayon, Sandro. unang-una, ang magkakaiba naman po ng jurisdiction, itong ehekutura, legislatura at ehekutibo. Pasensya na, hindi po ako Tagalog, Maranao po ako, kaya ehekutibo at legislatura. Sa tingin niyo po ba yan ay hindi magdudulot ng pag-abuso? Wala naman po dahil may Ano wala? Pang-aabuso na yan. Sir, siguro yung iba hindi pang-aabuso. Talagang gusto nilang tumakbo bilang maglingkod sa bayan. Hindi naman lahat, no? Pero yung iba, abusado na. Halatang-halata na. Sabi ko nga sa'yo, walang kaalam-alam yung anak niya sa pagiging mayor. Yung tatay niya lang magaling na mayor. Pauupuin niya anak niya para hindi maagaw sa posto yung ano yan. Nananalo pa rin. Ano nangyayari? Di ba? Yung ba di pang-aabuso yun? Kasi sensitive ang taong bayan, nakikinabang dyan sa nauupo. Pag ang leader ay medyo pulpol, ano mangyayari sa lungsod? mechanism and arrangement po ang bawat institution na ito. For example, bigyan ko yung example, halimbawa, 2023, 2024, 2025. Ang total allocation po ng First District of Leyte kay Speaker Martin Romualdez, nung siya ay speaker, ay 48,243,911,000. Yan po ang total allocation sa loob ng 3 taon. Yan po ang pinakamahirap na probinsya. Swerte na ng mga 3 bilyon, 4 na bilyon sa isang taon. Bakit nangyari ito? Bakit hindi equitable yung distribution pagdating kay Speaker Romualdez? Dahil siya ba ay pinsan ng presidente? Di po. Ako hindi ko nakikita ng ganyan dahil unang-una Ano po? po may proposal po ng National Expenditure Program. Dito na. Ang National Expenditure Program ay naalat po nila ang kanilang budget sa bawat probinsya based on the recommendation ng Regional Development Corporation. Nandyan po yung wealth ng kanilang area. Nandyan po yung return taxes na kinakukuha. Nandyan po yung lahat po ng mga possible revenues na nakukuha at nabubuo para ibigay po sa share ng isang area na yan. So, hindi ko po alam kung bakit ito magkakaroon ng issue ng check and balances dahil unang-una, magkaiba po ang institution, nag-approve naman po ang Kongreso at wala naman pong kinalaman dito ang ating Pangulo pagdating po sa pag-appreciate ng bawat distrito kung kailan o ano ang kanilang magiging Hindi proyekto. po ba ang Sa palagay ko po, that is far-fetched conclusion, Mr. Speaker. I Hindi po understand ba that there are, nag- Mr. Speaker, allow me first to address this question. I understand that there are members here who are more biased about this and they want to make this as something political. But I don't think this is something that we can actually attribute the President to the issue of the 2024-25 elections, although this is a separate discussion altogether. But I'm just giving way to our good gentleman because he premised it on the anti-political dynasty. Again, the straight answer is it has no bearing whatsoever. The President being the cousin of the former Speaker of the House of Representatives, how the House of Representatives receives the National Expenditure Program, how the House of Representatives deliberated individual budget of each agencies, how the House of Representatives went on to participate in the bicameral conference, and how the House of Representatives ratified the result of the bicameral conference committee, Mr. hindi Speaker. po ba ang nag-irekomenda sa Kongreso ng National Expenditures Program ay ang Pangulo? It is called the President's budget, Mr. Speaker. So but it I is don't the think that- President's budget and it's a fact
that 48,243,000 was allocated for the first district of Leyte because he is the cousin of Ang laki. Di ba? Napakalaki niyan. Yung budget na yan, naknantetin talaga. Tapos, bababalita mo, wala nangyayari sa mundo, no? Wala nangyayari sa Pilipinas, no? Alam mo, kung hindi to mga abusado sa kapangyarihan to mga politikong to, inuna nila ang bayan, hindi sipmura nila. Tamo, wala akong kailang politiko na hindi mayaman. Lahat mayaman eh. Wala naman negosyo. Mababalita mo pag nakaupo na sa magkakanegosyo. Totoo yan. Hindi mo lang sa mukuha ng pera eh. Hindi naman pinamanahan ng magulang. Di ba? Ayan, sa kaba ng bayan, kinukuha. Maniwala ka dyan, walang kurakot yung mga yan. president, and 30 billion was given to the first district of Ilocos Norte, the son of the president, and it will not happen if they are not a political Bugbog sa dynasty. Mr. Speaker, if I was not observing my Ramadan, Mr. Speaker, I could have also shout as loud as Congressman Irice. If I may, Wala yon. Damdamin lang ni Rishi yan. Because If I may, I'm Mr. half Sponsor. passing Ramadan, I'm prohibited, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, Allow me first, Mr. allow me Speaker. first, may I remind the gentleman to stop, to bring down the decibels a bit. Shouting will not do us an advantage here. Let's Alam mo, debate. napaplastikan kayo dyan, no? Na talagang akala nyo, bubuti yung tao nyo, no? No, nakakita ng, sasabihin, i-ethics ka agad. Pero pag korupsyon, hindi. Pag may sumisigaw, galit. Alam mo yun, napaka-plastic na, magpakatotoo kayo dyan. Pakatotoo kayo. In a proper way. Just a friendly reminder. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Again, let me respond to my good friend and one I respect, Mr. Speaker. Very, very calmly. The President acted as the President of Republic of the Philippines, not as a cousin of the former Speaker. The former Speaker acted as the Speaker of the House of Representatives, voted by majority of the members of the House of Representatives. They have separate mandate, they have separate authority. To say the opposite is not only accusing these two gentlemen, but it is, Mr. Speaker, a very sheer example or conclusory, like one that is having a bias. So I doubt, Mr. Speaker, that the gentleman from Caloocan, one of our respected legislators, would have to derive into that conclusion, discussing about political dynasty and framing it in a way that highlights the blood relation between the sitting president and the former Speaker of the House of Representatives, Mr. Speaker, Your Honor. Okay, maraming salamat po sa iyo talaga dito. Ay talagang may namin kayo natutunan, masustansya pag-uusap. Dito talaga in political dynasty. Ayoko talaga political dynasty kasi may mga tao talagang magagaling humawak ng posisyon. Kaso napapanahon na. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit lumalagap ng korupsyon ngayon. Sila magkakasabwat. Siyempre, kapatid mo naman, kakalusin mo, hindi mo kakalusin, siyempre. Diba? Alam mo, nagkasala si Erwin Tulfo. Yung ba, papagalitan ni Rapi Tulfo? Hindi niya pagagalitan, kapatid niya yun eh. Diba? Alam mo yun yan lumagok-lagok, diba? Lumagok-lagok ng inumin yung anak niya eh. Pinagalitan ba ni Rapi? Hindi. Diba? Congressman yun, diba? Lumagok ng 7 million yata binayaran dun sa party-party, diba? Ano nangyari? Wala. Yeah, sample lang yan. Maliit na bagay lang yan. Pero, nangyayari yan sa buong lungsod ng Pilipinas. Na nagkakaroon ng power tripping or at tinatawag na korupsyon, nataki pa na. Wala na biruin mo, ito tandaan nyo ang political dynasty dapat sensitive yan. Dapat lahat naagapan yan. Hindi lang mayor, pati yung mga sitting sa City Hall. Biruin mo, ikaw na mayor, pamangkin mo, konsilor, tapos kagawad, pinsan mo. Ang chairman, hindi best friend, kadikit ka mag-anak mo. Tapos yung namamahala sa City Hall, administrator ng City Hall, pinsan mo. Tapos yung mga hepe doon, kamag-anak mo. Kontrolado mo lahat. Di ba? Totoo, hindi. Alamin nyo sa City Hall, nangyayari yan. Mag-a-apply sa City Hall. Sino nakapag-apply sa City Hall? May nag-a-apply ba sa City Hall? Anak ng teteng eh. Hanggang ngayon, laki-laki na natin, wala pa nakapag-apply sa City Hall yata eh. Ang gusto yata, lagi may backer eh. Na dapat tanggalin yung backer sa City Hall na yan. Dapat sa City Hall, ang nag-a-apply dyan, yung mga tapos ng pag-aaral.
Hindi ko naman sinabing walang karapatan yung hindi tapos sa pag-aaral. Yung may kakayahan, hindi yung nanalo lang sa politiko, sumama lang kay mayor. O, lagi kitang kasama sa ano ha, sa politika. O pag ako naupong mayor, may posisyon ka sa City Hall. Biruin mo yan. Eh, yung posisyon wala namang alam sa computer, ilalagay mo sa computer, tapos tatanggalin mo yung may posisyon na degree na may graduate, tatanggalin mo. Ayan ang nangyayari sa City Hall palakasan Hindi ka pwede lumaban. Kasi yung hawak ng barangay chairman, pisa ng mayor, checkmate ka. Di ba ba ganyan nangyayari? Malawak yung political dynasty na, hindi lang yan. Dapat maraming tanggalin yan. Ng mga batas-batas na hindi makapag-apply, biruin mo, magaling yung tao, magaling sa computer, magaling sa trabaho, nag-apply sa City Hall, hindi tinanggap. Kasi walang backer. Kilala ka ba ng mayor? Kilala ka ba ni councilor? Kilala ba yung core leader ng eleksyon? Kailangan may pirmahan pa ng core leader ng eleksyon O, ano ka ba? Watcher ka lang hindi ka pwede. O, ang masama na misa yung alagad ni mayor na watcher lang, yung yun ang lalagay sa City Hall kasi niya, kinampanya si mayor. O, dagdag ko na lang yan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.